Sa lahat ng mga na-share kong recipe, ito yung may pinaka-konting ingredients na gagawin natin. So this recipe only has water, flour, and salt. Well, pretty much yung starter natin is just water and flour. So yung mga natutunan ko dito sa panonood ko ng mga YouTube videos, TikTok, and on Facebook Reels. So yung ituturo ko is yung simple and easy to follow procedure sa paggawa ng sourdough bread. Yung starter na gagamitin ko ngayon, kumuha lang ako ng small portion from my stock of sourdough starters. Tapos pinakain ko siya kahapon around 5 p.m. and today nagsushoot ako ng 8 a.m. So, naging active na siya, very bubbly. Yung recipe natin gagamitin ng sourdough bread is beginner friendly. It has only 65% hydration. So, para hindi siya maging masyado sticky sa pag-mimix natin. Kasi medyo advanced na yun sa pag-handle ng dough kapag masyadong sticky. Hydration is basically the percentage of water to flour. Sa recipe natin gagamit tayo ng 500 grams ng flour. So, basically, ano yung 65% ng 500? Which is 325. So yung 325 grams, yun yung amount ng water na gagamitin natin sa ating recipe. Kapag yung recipe mas mataas sa 65%, kino-consider na siyang high hydration. Merong gumagamit ng 70% hydration, 75%, 85%, sometimes 100% hydration. Pero for now, 65% hydration muna tayo. So for the recipe, we need 100 grams ng starter. Okay, sakto, we got 101. Yung iba nag-start muna with autolysis. Minimix muna yung water saka flour. Hindi mo na ina-add yung starter saka yung salt. Ano yung nagagawa ng autolysis? Basically, na-hydrate niya yung flour and in a way na de-develop yung gluten through time. Which means by resting na de-develop yung gluten niya. And then after an hour of resting saka i-add yung starter and yung salt. Yung gagawin natin, isang haluan lang, sasama na natin yung flour, water, yung starter, and yung salt. So meron na tayong starter, 100 grams, and then 325 grams ng water. And then mix lang natin. And then we add in 500 grams of unbleached bread flour. And then 10 grams ng salt. So mix nyo lang until well incorporated na lahat ng ingredients. Pwedeng kamay lang, pwedeng gumamit ng spatula, pwede din sa mixer. Pero for this video, mano-mano lang tayo. Hindi tayo gagamit ng mixer. Meron pa nga tinatawag na fermentolysis. Ano naman yung fermentolysis? I-combine mo yung water, flour, saka yung starter. Wala pang salt. So parang fine-ferment mo na kasi meron na siyang starter. So sa ating ginagawa, ano ba tawag dito? Wala, mixing lang. Minimix mo lang yung flour, water, starter, and salt. Actually, pwede natin kamayin na lang natin, guys. Okay, once ma-mix na, i-rest na natin for about 1 hour. After 1 hour na ma-rest natin itong dough natin, mag-start naman tayo ng stretch and fold. So, 4 na beses natin siya gagawin every 30 minutes. Actually, eto mag-start na yung bulk fermentation niya. Once ma-mix na yung dough, start na siya ng bulk fermentation. So, rest natin for 1 hour and then balik tayo to do our first set of stretch and fold. Okay, so about an hour, eto na yung ating rested dough. Check natin yung kanyang gluten. Ayan. Na-develop na siya, oh. Na-achieve na natin yung window pane. So, to develop yung structure naman or yung strength ng ating dough, may iba't ibang method ako napanood. Merong mga stretch and fold. Ito yung gagawin natin. Merong coil fold, may slap and fold. Pero parang ito yung pinaka-basic. So, kukuha lang tayo ng portion from dito sa front, sa back, sa dalawang side. I-stretch natin, tapos i-fold natin. 2 times natin gagawin. And then, i-rest natin ulit for 30 minutes. And then, we do the second set ng stretch and fold. 4 yung gagawin natin na to. So, makaka 2 hours tayo doing the stretch and fold. So, medyo malagkit yung dough natin. Pwede nyong i-wet yung hands nyo para hindi masyado dumikit yung dough natin. So, kuha kayo, isang part, stretch, and then fold. Twist yung bowl. Stretch, and then fold. Twist the bowl.
stretch and then fold. Last, stretch and fold. So first set pa lang yan, second set na tayo. Stretch, 2, third, and then last. So kung makikita nyo, by the last stretch natin, medyo may resistance na yung ating dough. And somehow, medyo nag-start siyang kuminis. So i-rest natin ulit for 30 minutes para mag-relax yung ating gluten and para by the time na gagawin natin yung second set ng stretch and fold, maging workable ulit yung ating dough. Second set ng ating stretch and fold, wet hands, stretch and then fold, stretch and fold, and then second set. By the second set, medyo ano na siya, hindi na siya ma-stretch further. So you don't want to overdo it kasi magti-tear naman siya. Magwi-weaken yung gluten natin. So second set is done. 30 minutes resting and then we do the third set of stretch and fold. Third set na tayo ng ating stretch and fold, guys. So as you can see, medyo nagra-rise na yung ating dough. So first stretch, three, and last stretch. Okay, malapit na tayo matapos, guys. Isang set na lang. Rest ulit natin for 30 minutes. Final set ng ating stretch and fold. Two. Okay, natapos na natin process ng stretch and fold. Now, tutuloy na natin yung bulk fermentation. It would take, depende sa room temperature, kapag warm ang kitchen or sa area kung saan nilalagay yung ating dough, mas mabilis yung process. But if you're in a cold or air-conditioned room, matagal yung process. Hindi natin goal na mag-double rice yung dough. At least, mga 50 to 70% rice yung magiging height ng ating dough. So, tatransfer ko lang siya para mas malinis mamaya, para mapakita sa inyo. So, rest natin. It will take, let's say, 2, 4, 6, probably 8 hours, depending nga sa room temperature. So, ito na yung ating dough. As you can see, may mga bubbles na siya, saka sa ilalim, nag-rise na siya, it's jiggly, dome yung top niya. So, ang indicator nyo na okay na and hindi ka na over-ferment or na under-ferment is kapag sa bowl nyo, yung madaling ma-release sa side ng bowl. Ayun, nagre-release siya, mabilis lang. Konting hila lang, nagre-release na yung dough natin. So, lagay natin sa ating surface. Flour lang natin. Pwede kang gumamit ng scraper or pwedeng kamay na lang. And as well dito, nagbibuild tayo ng tension sa surface ng dough. So it helps to strengthen yung structure ng dough pa rin. Gamit tayo ng gantong scraper. Magsimula tayo dito sa ilalim. And then paikot. And then pull. Once again, here. Paikot. And then pull towards you. Paikot halfway. And then pull. Just like that. Pag medyo sticky, konting flour is fine. Don't overdo it kasi baka naman masyadong ma-workout yung ating dough. So basta kuminis lang siya, maging round, okay na siya. As you can see, may mga bubbles siya. Oh. So that's a good sign.
Ito yung tinatawag na pre-shape bago natin gawin yung final shaping. Tapos ilalagay natin sa Banneton and then cold proofing sa fridge for 18 to 24 hours. So leave it on your counter uncovered for 15 to 30 minutes. Final step na tayo before cold proofing. Babalik rin natin tapos ilalagay natin sa Banneton. Kaya hindi na natin kinovert para yung ilalim niya mag-form ng konting skin. So para hindi dumikit dito sa table. So ito yung nasa ilalim kanina which is nasa ibabaw ngayon. Kailangan sticky siya para pag finold natin or ginawa natin ng stitches, so magdidikit yung dough. I-stretch lang natin. So wag nyo i-deflate masyado yung mga bubbles or mga air pockets na dinevelop natin. Normal na may ma-deflate pero not too much. So fold lang natin, half, and then other half. So parang nag-fold lang kayo ng paper. And then rotate natin. So itong nasa taas na part, i-roll lang natin. So parang gumagawa kayo ng cinnamon rolls. Tapos i-roll natin. Medyo may tension siya ha. Hindi nyo didiinan, i-roll nyo pero maingat pa rin. Pinch yung magkabilang dulo to close. And then yung ating Banneton. So yung Banneton, nabibili naman siya online. Actually, naghanap ako nito dati sa mga baking supply store. Wala akong makita, so online ko siya nabili. So transfer na natin sa ating Banneton. Stitch lang natin para magkaroon siya ng tension. So pwede yung i-pinch lang. Okay, so there. So pag okay na siya, i-cover natin. Yung kadalasan nakikita ko, shower cup yung ginagamit. So ako meron naman akong plastic labo. Yan, so ganito na lang ginagawa ko. And then cover lang. And then rubber band. Loosen lang ng konti. Kung wala kayong Banneton, actually pwede kayong gumamit ng loaf pan lang. Tapos lagyan nyo lang ng parchment paper. Cold proof na natin to for 18 to 24 hours. So bukas na natin mabibake. So I'll see you guys tomorrow.